Sa Batangas, daang-daang pasahero ang stranded dahil pa rin sa epekto ng bagyong Opong. May ilang humabol pa sa pagsalba ng kanilang kabuhayan kahit malakas na ang alon. At mula po sa bayan ng Agoncillo, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, sa paghahanda sa pananalasa ni Opong, ibinuhos ng mga taga-Batangas ang kanilang buong maghapon. Nagkukumahog sa pagsalba ng kanilang kabuhayan ang mga taga-barangay Subic, Ilaya ng abutan ko kanina. Sinuong nila ang malalakas na hangin at nangangalit na mga alon na bumayo sa Agoncillo, Batangas. Kung tutuusin, maagang inilikas ang mga taga rito, pero may mga di napigilang magpaiwan. Inaayos po nila yung mga paraw po doon na may laman na tilapia dahil yung iba nga po nadala na dito sa tabi, yung iba nadala na ho ng alon. Parang nilalagyan pa ho lalo nila ng pampatibay. Mulaan nila na magka-landslide sa lugar dahil sa bagyong Christine noong 2024 ay naging bahain na ang lugar. Kung tutuusin, may nasimula na umanong flood control project sa lugar pero naudlot kamakailan. Hindi nga kasi nga yung contractor nung area na yon ay sa Diskaya family din, kaya na-revoke na yung license nila, na yung kontrata, so napatigil yung project. Problema rin ang baha sa barangay Bilibinwang sa Agoncillo, kaya gumamit na ng backhoe sa paglilikas. Habang sa Lemery, Batangas, binaha ang main highway dahil sa ulan bandang umaga na humupa rin kinahapunan. Pero hindi humupa ang epekto sa mga biyahero. Si Mang Jerry Pereda, mangyak-ngyak nang makausap ko sa Batangas Terminal Passenger. Dahil Miyerkules pa stranded dito. Sa gitna ito ng pagluluksa para sa yumaong kapatid na nakaburol sa kanilang probinsya sa Oriental Mindoro. Medyo naiinip po kasi gusto ko na rin makarating sa amin gawa ng patay yung kapatid ko. Tsaka yung anak ko ngayon nasa ospital, kaya gusto ko na makarating. Isa lang si Mang Jerry sa halos 600 stranded sa Batangas Port. Marami sa kanila ang sa mga upuan na ng terminal na tutulog. May pakain naman ang Batangas Port at DSWD at marami ring stalls na makakainan. May charging stations din, pero sadyaan nilang nakakabagot. So maaring dito sa lupa, sa atin dito, maayos ang panahon. Pero pagdating nila sa gitna ng karagatan, dun minsan nagkakaroon ng malaking dala ng hangin at ulan. So maaring hindi natin pwedeng i-compromise ang safety ng mga pasahero. Magdala po sila ng maraming pasensya at matatapos din po ito. Bukod sa mga stranded na pasahero, nasa 110 ding sasakyang dapat mabiyahe ang natenga dito sa Batangas Port. Vicky, umaasa ang pamunuan ng Batangas Port na di magtatagal ay uigi na rin ang panahon at matapos na ay muli na makakabiyahe ang mga barko. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Kasunod ng sunod-sunod na bagyo, namigay ng ayuda si Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka sa La Union. Inanunsyo rin ng Pangulo ang paglipat ng pondo sa mga programa ng DSWD na galing sa mga ipinatigil niyang flood control projects. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasabay ng pagbuo ng komisyon nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Pinakansela rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng flood control projects para sa taong 2026. Sa matitipid na pondong 195 billion pesos ayon sa Pangulo, 36 billion ang ililipat sa DSWD. Inanunsyo ng Pangulo yan sa harap ng mga nakinabang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4Ps na kinilala sa Malacanang kanina. Ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito ang tinatawag na assistance to individuals in crisis situations o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AICS at saka yung Sustainable Livelihood Program. Bukod sa AICS, ilalaan din ang programa para sa mga dating rebelding nagbabalik loob sa pamahalaan. Palalawakin din daw ang 4Ps para mas marami ang makinabang. Kaugnay nito, pinag-aaralan ng pag-amyenda sa programa
tulad ng pagtatanggal sa 7 taong limit na mapasailalim sa programa, ang pagsaklaw sa mga edad 0 hanggang 3 years old at pagsama sa sektor ng pambahay sa Advisory Council. Mas mabuti po at mas gugustuhin po ng pamahalaan na ang karamihan po sana na naging benepisyaryo ng 4Ps ay makagraduate dahil ibig sabihin po nun ay umaangat ang kanilang buhay. Bukod sa mga karaniwang ayuda tulad ng family food packs at health kits mula sa DSWD, namigay ang Pangulo ng tig 3,000 pesos sa fuel subsidy card sa halos 300 farmer beneficiaries sa La Union. May pinamahagi ring fertilizer at mga binhi. Kaya po, nakapag-savings po tayo dahil marami kaming nakita na project na hindi talaga tumutugon doon sa problema. At saka may mga ghost project pa, at saka yung pagkagawa. Kaya tinigil ko lahat yan para matiyak natin na tama naman ang paggamit ng pera ninyo. Dahil pera ninyo ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Binaha na rin ang boundary ng Las Piñas at Cavite. Sa Bacoor, pinalilikas na ang mga residenteng nakatira sa may baybaying dagat. Mula roon nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, dahil nga sa banta ng bagyong dala ng Ompong ay talagang nagsagawa na ng preemptive evacuation sa ilang lugar dito sa Bacoor, Cavite. Wala na halos makita sa daanan sa bahaging ito ng Skyway sa Parañaque dahil sa lakas ng ulan dakong alas 10 ng umaga. Kaya ang bahaging ito ng boundary ng Las Piñas at Bacoor, Cavite, gutter deep na ang baha. Buti na lang at agad tumigil ang ulan kaya hindi na binaha ang Zapote Road na kadalasang binabaha tuwing may bagyo o masama ang panahon. Maagang nakaantabay ang mga pulis. Para monitorin po lalo na po yung panahon natin ay hindi maganda. Nagbabantay din ang mga tauhan ng Barangay Longos sa Bacoor. Kagabi pa lang, pinuntahan na ang mga lugar na nasa tabing dagat. Kami po ay nagbibigay. Kanina, nag-ikot muli sila sa coastal area. Habang wala pa po ang bagyo ay magsilikas at magtungo na po tayo sa pinakamalapit na evacuation centers. Bagamat maayos pa ang panahon sa ngayon at kalmado pa ang dagat, ayaw pa kasiguro ng mga taga-barangay. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-iikot dito sa Sitio Kanluran sa Barangay Longos para paalalahanan ang mga nakatira rito na huwag nang hintayin pang manalasa ang bagyo. Lumikas na kung kinakailangan. Sinabi na po namin sa kanila yan na huwag nyo nang antayin na andyan na, tapos siyempre pare-pareho tayong mahihirapan. At nandyan naman po, mayroon naman po tayong pwedeng pag-stayan. May posibilidad po na mag-high tide, tapos siyempre pag bumukas po yung angkat dam, so yun po yung iniwasan namin. Si Jonilyn Calov na 19 ng taon nakatira rito, naghahanda na ng mga gamit. Pero sa ngayon, hindi pa raw muna sila lilikas. Depende na rin po siguro kung as in na po. Nakasanayan talaga namin. Gayun din ang mga residenteng ito na halos 3 dekada na raw nakatira rito. Okay lang naman po mama, kiramdam po kami. Pinapakiramdam namin. Pag halimbawa lumakas yung hangin, baka sakali lumikas kami. Dahil ayaw din lumikas, dumidiskarte iba pang nakatira rito para protektahan ang mga bahay. Sir, anong nilagay niyo po? Anong nilagay niyo po? Ito yung pampatibay lang ito po ma'am para hindi matanggal yung trapal namin. Pag masdan namin yung panahon, kung talagang ipipresign na po namin silang maglikas. Sa impormasyon na binigay sa atin ng Las Piñas PIO, walang napaulat na pagbaha o mga inilikas sa lungsod. Dito naman sa Bacoor City, umabot na sa 220 na pamilya ang nasa 6 na evacuation center ngayon sa lungsod. At Mel, bukod sa naranasan nating malakas na pag-ulan kaninang umaga, hindi naman na tayo nakaranas ng pag-uulan sa Las Piñas at dito sa ating kinaroroonan sa Bacoor. Pero nakakaranas tayo ng malakas na hangin. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Pineke umano ang notaryo sa affidavit ni Orly Gutesa ang nagpakilalang dating security aide ni Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng pera sa bahay nito at ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson na iniutos ng i-background check si Gutesa. Bigla kasi umano itong iniharap sa pagdinig ni Senador Rodante Marcoleta ng walang abiso. Nakatutok si Joseph Moro.
Mabibigat ang mga pahayag na binitawan ni Orly Gutesa na nagpakilalang dating security aide ni ako Bicol Party List Representative Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Saksi daw si Gutesa sa paglabas-masok at pag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay ni Ko tulad ng nanggaling kay dating ACT-CIS Party List at ngayon Benguet Representative Eric Yap. Nag-deliver din daw siya ng mga maleta ng pera na tinawag niyang basura sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Itinanggi na ni Romualdez at Yap ang alegasyon. Si Ko itinanggi rin na may tinanggap na pondo mula sa anumang proyekto ng DPWH. Pero ang affidavit ni Gutesa na binasa sa Senado nakukwestiyon ngayon. Ang notary public kasi na nakapirma sa affidavit na si Atty. Petchi Rose Espera sinasabi ngayon na hindi raw siya nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng affidavit ni Gutesa, ayon kay Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson. Palsipikado rin daw at walang otorisasyon ang pirma nito at ibang detalye sa notaryo. Ninonotaryo ang isang dokumento para maging publiko ito at magamit sa korte. Personal na pinanunumpaan ng isang affidavit sa harap ng abogadong nagnotaryo nito. Pinuntahan namin ang opisina ng Espera sa Maynila para kunin ang kanyang pahayag pero wala ito roon ayon sa staff na nakausap namin. Sabi ni Lacson, sorpresa raw ang pagpipresenta ni Marcoleta kay Gutesa kahapon at ni hindi man lamang nag-abiso sa kanya bilang chairman ng komite. Kailangan aniyang makilatis ang background at record ni Gutesa lalo na't mabigat at seryoso ang mga testimonya nito kahapon. Sinisikap namin makuha ang panig ni Gutesa at Marcoleta. Ang DOJ ang sabi hindi pa pumupunta sa kanila si Gutesa. Inaalam na rin nila kung peke nga ang notaryo ng salaysay nito. Kahit nasabihin natin may issue ng notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement pa rin. Sa pagtatanong kay Gutesa, binanggit din niyang naghatid siya ng pera para kay Romualdez sa isang bahay sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Nang hinga ng reaction ukol dito, sabi ng palasyo, kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po at hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito, kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man o anuman. Lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tumulak na pabikol ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga apektado roon ng Bagyong Opong. Patuloy rin ang pag-repack sa iba pang relief goods, katawang ang ilang sparkle artists. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Patuloy ang paghahanda at pag-aabot ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga sinalanta ng sunod-sunod na bagyo. Tuloy-tuloy ang repacking ng relief goods sa GMA Kapuso Foundation Headquarters. Bukod sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, tumulong din sina GMA Sparkle artists Angel Guardian, Shuvi Atrata at Brent Valdez. Kahit sa simpleng paraan maramdaman nila na yung mga kababayan tinutulungan pa rin sila, nandyan pa rin tayo para sa isa't isa. To everybody who's able to help or who has the time to help, hindi naman lang to financial ang kailangan mong maibigay. Hindi limitado ang pwede mong gawing pagtulong sa kapwa nating mga Pilipino. Marami pong ways. With your little way, you are capable of doing something more. Ipapadala natin yung mensahe sa henerasyon ngayon na tumulong din sila sa pamamaraang kaya nila. Kasama rin nila nag-repack ang iba pang Sparkle artists tulad ni na Sparkle Campus Cuties Ralph Miaco, Winston Stolik, Akira Kurata, Nathan Tan at social media influencers Alethea Ambrosio at Mark Oliveros. Bago nito, 5,000 relief packs na ang naipamahagi ng GMA Kapuso Foundation para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Nando sa Cagayan Province at Benguet. Tinatayang 20,000 individual ang naabot ng tulong dahil rito. 2,000 food packs ang naka-standby para sa Calayan Island. May 2,000 food packs ding naka-preposition sa AFP Southern Luzon Command Headquarters sa Lucena para naman sa mga maaapektuhan ng Bagyong Opong. Samantala, kaninang madaling araw, tumulak na rin patungong Bicol Region ang isa pang team ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng 2,000 relief packs para sa mga nasalanta ng Bagyong Opong.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Naka-alerto rin sa bagyo ang Maynila. Siniguro ng City Hall na gumagana ang mga pumping stations para maiwasan ang baha. Ang sitwasyon sa Maynila, alamin live sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Emil, sa ngayon ay narito po ako sa Manila Bay at sa ngayon ay medyo maayos po ang panahon dito. Hindi kami nakakaranas ng ulan o ambon man lang, pero may kalakasan ang hangin. Ganun pa man ay magbabantay po ang Manila Local Government sa posibleng pag-ulan na pwedeng magdala ng pagbaha ngayong magdamag. Sa Baseco sa Maynila na isa sa mga binabantayan ng local government dahil sa dami ng residente sa tabing dagat, parang ordinaryong araw lang. Halos buong maghapong makulimliman langit, may kalakasan ng hangin, kaya marami ang naglilibang sa Baseco Beach. Pero ang lokal na pamahalaan, naghahanda sa mga posibleng pag-ulan na maaring magdulot ng pagbaha. Si Manila Mayor Isko Moreno nakipagpulong sa City Risk Reduction Management Office. Handa na raw ang kanilang mga evacuation center, pagkain at inumin para sa mga lilikas at mga gamit pang rescue. Tiniyak ng LGU na gumagana lahat ng pumping station, maliban daw sa Sunog-Apog Pumping Station na iniimbestigahan sa posibleng anomalya. Binabantayan din ng high tide pasado 1:00 ng hapon na pwedeng magdulot ng pagbaha. 24 pumping station in the north of Manila and 14 in the south of Manila. Lahat naman na gumagana. Sa Damka naman na di bateriyang pumping station. Huwag kayong mag-alala, may bateriya. Nag-set up din ng mobile pump ang MMDA sa Ross Boulevard para mailabas ang tubig mula sa mga drainage patungo sa Manila Bay. Ito po ay isang mobile pump na may capacity ng 1 cubic meter per second. Ang isa pong ganito ay kayang magpuno ng 1.5 Olympic-sized swimming pool sa loob ng 1 oras. Kung may 10 kang ganito, para kang may isang pumping station. Alam ni Mang Tomas na may paparating na bagyo. Pero ang pinaghahandaan niya, hindi ang hagupit ng alon, kundi ang kalam ng kanyang sikmura. Kaya hinango na niya ang ginawa niyang uling para maibenta na. Wala pa raw sa kalahati ang maisasalba niya bago dumating ang bagyo. Sanay na siguro sa... Sanay ka na? Oo. Tuwing bagyo, dito na rin eh. Pag huminto ako, maabuti namin. Si JR naman, ipinarada muna ang balsa na yari sa styrofoam pero nakabantay pa rin sa anumang pagkakataon. Abang-abang ako para makaariya, di pa eh. Mahangin pa. Antay ko muna kumalma. Mga residente dito, pinatibay na ng pakikipagbuno sa unos sa kanilang buhay. Emil, sa ngayon ay nagpapatuloy yung pag-andar nitong mobile pump ng MMDA pero pinapahinga rin po yan at meron pa pong 6 na ganito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At alamin na natin ang galaw ng bagyong Opong na 6 na beses tumama sa lupa mula kagabi hanggang kaninang umaga. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, naku, ilang araw nang masungit yung panahon natin, no? May chance bang bumuti yan kahit papano sa mga susunod na araw? Salamat, Vicky. Mga kapuso, nakataas pa rin ang wind signals ng Pag-asa para po sa bagyong Opong na ngayon unti-unti nang lumalayo sa lupa. Mula po kagabi hanggang bago magtanghali nga kanina, 6 na beses naglandfall itong bagyong Opong. Una po kagabi dyan sa may San Policarpo sa Eastern Samar. At ngayong Biyernes ay sunod naman po itong tumama dito sa may Palanas at Milagros Masbate. Next naman dito sa may San Fernando at Alcantara Romblon. At yung ika-6 naman dito po yan sa may Mansalay, Oriental Mindoro. Kanina nga bago po
magtanghali. Kumpara po sa forecast o nauna pong forecast ng Pag-asa, medyo bumaba po at mas naging pakanluran yung galaw nitong bagyong Opong. Ayon po sa Pag-asa, dahil po yan sa high pressure area sa North Philippine Sea na iniwasan po nitong bagyo kaya hindi rin po ito gaano nakagalaw paangat, kaya mas naging pakanluran po yung pagkilos nitong mga nakalipas na oras. Huling nakita ang sentro ng bagyong Opong, dyan po yan sa coastal waters ng Santa Cruz, Occidental Mindoro. Taglay po nito ang lakas ng hangin aabot sa 110 kilometers per hour at yung bugso naman yan nasa 150 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, pa west-northwest po ang galaw nitong bagyo sa bilis na 35 kilometers per hour. Mabilis po yan, kaya ngayong gabi ay posibleng nasa may West Philippine Sea na. Ayon din po sa Pag-asa, posibleng bukas ng umaga o tanghali ay nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pwedeng lumakas ulit yan bilang typhoon kapag nasa West Philippine Sea, pero papalayo naman na po yan dito sa ating bansa. Pero mga kapuso, kahit po unti-unti nang lumalayo itong bagyong Opong, may nakataas pa rin na wind signals. Signal number 3 dito po yan sa Occidental Mindoro at pati na rin sa Calamian Island. Signal number 2 naman dito sa may southern portion ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, western portion ng Romblon, Cuyo Islands, extreme northern portion ng mainland Palawan at pati na rin sa Caluya Islands. Nakataas naman ang signal number 1 sa Metro Manila, Pangasinan, southern portion ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Bataan. Signal number 1 din dito po yan sa Pampanga, Bulacan, Rizal, natitirang bahagi ng Cavite, Laguna, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Kasama rin po dito itong Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, natitirang bahagi ng Romblon at pati na rin ang northern portion ng mainland Palawan. At sa Visayas naman, signal number 1 pa rin po dyan sa may bahagi ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental at pati na rin po sa Bantayan Island. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin po makaranas ng pabugso-bugsong hangin na may kasama pa rin po ng mga paminsan-minsang mga pag-ulan. Samantala mga kapuso, may bagong cloud cluster o kumpol po ng mga ulap sa silangan po ng ating bansa. At ayon po sa Pag-asa ay unti-unti po yung papasok dito sa Philippine Area of Responsibility at posible ring magdulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw, kaya patuloy pong mag-monitor ng updates. Sa ngayon naman, ang bagyong Opong at yung pinalalakas po nito na southwest monsoon o yung hanging habagat pa rin ang makakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi meron pa rin mga pabugso-bugsong pag-ulan dito yan sa northern and central Luzon, lalo na po dito sa eastern sections. At posible rin po yung mga pag-ulan dito yan sa Mimaropa, ganun din sa may Calabarzon, ilang bahagi po ng Bicol at ng Western Visayas. Pagsapit po ng weekend, kahit wala ng bagyo, ay posible pa rin maranasan yung localized thunderstorms ayon po sa Pag-asa. Bukas ng umaga, unti-unti nang mababawasan yung mga malawakang mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban na lang sa ilang lugar dito sa Mimaropa. Pero sa hapon, posible po na meron namang mga kalat-kalat na ulan dito po yan sa may Ilocos Region, pati na rin po dito sa may Central and Southern Luzon, Bicol Region, ilang bahagi po ng Visayas at ganoon din dito sa may Caraga at Davao Region, dyan po yan sa Mindanao. Pagsapit naman ng linggo, bandang hapon din mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Posible po yung mga malalakas na buhos dito po yan sa malaking bahagi ng Luzon at meron din mga kalat-kalat na ulan dito yan sa Visayas at sa malaking bahagi po ng Mindanao. Posible po yung mga heavy to intense na pag-ulan kapag merong thunderstorms. Sa Metro Manila, may chance pa rin po ng ulan this weekend, lalong-lalo na po yan bandang tanghali. Meron din po pwede pong maranasan sa hapon o di kaya naman ay sa gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Time to innovate ulit para sa mga PWDs. Kung last time nagtampok tayo ng tungkod na kayang mag-describe ng nasa paligid para sa mga hirap makakita. Sa part 2 ng ating special series, tayo naman ang i-empower para mas madali nating maunawaan ang mga nagsa-sign language dahil hirap makarinig o magsalita. Sa tulong yan ng real-time language translator na dinevelop ng mga estudyante sa Bulacan. Tara, let's change the game! Kung dati itatype mo ang sinasabi mo bago ma-translate in text sa ibang lengguwahe. Ngayon, posible nang ang binibigkas mo.
ma-translate in real time. Sana pati sign language. Well, posible na yan soon. Dahil sa real-time sign language translator na dinedevelop ng Bulacan State University. Imbes na camera, radar sensor ang gamit para gumana kahit na madilim. Sa sensor naman po, hindi naman po siya after dun sa features ng kamay mo. Ang after lang po niya is motion na ma-detect niya po sa harapan mo. Mga kapuso, ito na. Susubukan na natin ang Project Reach. Meron po tayong ditong sensor. Siya po yung magdedetect ng FSL gesture na isasign mo sa harapan niya. Ito yung radar sensor. Nasa harapan na tayo. Madedetect yung motion ko. Pag pinindot natin to, pag nag-green, puposisyon na namin. Or magsisignal na tayo. Take care. Galing! Meron silang AI program na ginamit para i-process, i-translate yan. So lalabas yan dito sa ating LCD. Ayan kung anong words yung sinasabi natin. Tapos maririnig pa natin yan through the speakers that we have here. But wait! There's more to this innovation. Maliban kasi sa radar sensor, meron din itong mobile app. So, ito po yung mobile app at nakikita natin ngayon. Meron silang both visual representation. Ito, may drawing kung ano yung sign language na ginagawa. Tapos, ito yung words niya. Ayan. Example, see you tomorrow. Meron po itong limited vocabulary as of now. So we are trying to expand that vocabulary by collecting more data with sign language facilitators po. There you have it mga kapuso, another game-changing innovation na malaki ang maitutulong sa persons with hearing impairment. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game!